ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalaala. Sa oras ng buong misa, panatiliin pong nakasuot ang inyong face mask at face shield sa loob ng shrine. Sundin po ang agwat na 1 metro sa isa't isa. Dalasan ang paggamit ng alkohol. Sa oras ng banal na komunyon, isasagawa po ito sa pagkasunod-sunod ng mga hanay. Mangyaring sundin ang mga ushers o ang mga direksyon na nasa sahig. Sa paglabas ng shrine, gamitin po ang gitnang pintuan. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon.
Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa dambana ng Diocese ni Jesus ang banal na salita ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sisindihan po natin ang kandila, kalawang linggo ng Adbyento. Ang magsisindi po ng ikalawang kandila ng Adbyento ay ang Detalo family. Kapuri-puri, Panginoon ng lahat ng nilikha. Sa gitna ng mga pasanin at pasakit ng buhay, tinutulungan mo kaming ihanda ang daan ng iyong anak. Baguhin mo ang aming buhay, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong grasya, upang maging mabunga kaming tagapagpahayag ng iyong walang hanggang kaharian. Ito'y aming samot dalangin sa ngalan ng iyong anak at Panginoon naming si Jesucristo. Amen.
Pinagdiriwang po natin ang ikalawang linggo ng Adbyento. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ang iyong puso upang mabayaran ang aming walang hanggang paglapastangan sa kautusan ng Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Manawing makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa matataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kaluluhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Maranatha, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Maranatha, Maranatha. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Maranatha, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Maranatha, Maranatha. Kung paanong inuulan iyong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo ng mag-aning masasaya't natutuwa. Maranatha, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Maranatha, Maranatha. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Maranatha, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Maranatha, Maranatha. Maranatha, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Maranatha, Maranatha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula nung ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakakilala at malawak na pag-unawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis na walang kapintasan at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia.
Panginoon. at sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Filipe sa lupain ng Iturea at Traconite, si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahon yon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangara, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan, pabinyag kayo upang kayo ay patawarin ng Diyos, sabi niya. Sa gayo'y natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ila, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak, titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. Makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po uli sa inyo. Dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias sa disyerto. Disyerto po pag-uusapan natin ngayon, sapagkat malalim na larawan, paghahambing at sagisag ang disyerto sa spirituality ng mga Hudyo, ng mga taga-Israel. 40 taon na nagliwaliw sa disyerto ang mga Israel, nilinis ni Yahweh ang kanilang mga puso bago sila nakapasok sa lupang pangako. 40 araw na nag-ayuno si Jesus, tinukso ni Satanas sa disyerto. Ngayon sa Ebanghelyo, dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias nung nasa disyerto siya. Ang disyerto ay maaari ding pook na pagtatagpo ng Diyos. Kaya yung unang mga ermitanyo, yung first and second century, daan-daang mga kalalakihan, pagkatapos sumunod yung mga kababaihan, nag-ermitanyo sa disyerto. Sapagkat puok din ng pakikipagtagpo kay Yahweh ang disyerto. Kaya ngayon, pag-usapan natin yung mga tao. Ngayon, sa panahon natin, na may COVID, may economic collapse, may pagkasira ng climate change. Disyerto. Desolation. Depression. Desperation. Maraming tao po na ganyan. Marami din lang magaling magtago, kaya hindi mo alam. They are suffering from desolation. Pangungulila na napakalalim. Walang kaibigan. Marami siyang kasama. Inom-inom sila ng white wine dyan. Mamarihuana pa siguro. Wala siyang mapagsabihan ng pinakamalalim niyang mga suliranin. Desolation. Utter loneliness. Mas marami ang may desolation na may dahilan. Namatay yung kapatid mo, hindi ka man lang nakapunta, bawal pumunta sa ospital, kinremate ka agad dahil may COVID, nilagay na lang sa kolumbaryo, hanggang ngayon hindi mo pa nadalaw. Desolation. Ang bigat sa puso niya. Disyerto yan. Maaring makatagpo mo ang Diyos dyan. Mas maraming may depression. Depression na pala ang tawag dyan noon eh. Ang ngayon,
Noon naranasan ko yan, kaya tumakbo ako sa seminaryo eh. Kaya rin ako, mamamatay na pare, dahil natatakot ako pag lumabas, babalik yun. Nakakatakot yan. Hindi ninyo maintindihan ang depression hanggang hindi ninyo nararanasan. Kaya maraming may depression, naaawa ako. Nasa isip mo lang yan. Punta ka sa psychologist. Parang gano'n ang sinasabi. Maraming depressed sa ating panahon. Disyerto din yan. Mas matindi, yung desperation. Wala nang pag-asa. Ang liliit pa, grade 8, mangungumpisa. Pati Ben, minsan naiisip ko nang wakasan na ang lahat. Akala mo naman kung ano ang problema niya. Binubuli sa school siguro. O 50,000 lang ang likes ng kanyang TikTok na matagal niyang pinaghandaan. Papakamatay na. Desperation. Yung iba nagsusugat ng sarili, yung iba pinupukpok ang ulo sa, hindi natin alam, napakarami niyan. Meron kami ditong mga psychotherapist. Hindi ka makapasok. Ang dami nang nakapili. Desperation. In the desert. Bakit nagiging ganyan? Bakit nagiging disyerto? May Pasko nga sapagkat ginusto ni Jesus. Panganak siya sa Bethlehem. Bakit? Anong dahilan na ang Diyos ay naging tao? Sabi niya, I have come that you might have life and have it more abundantly. Sinasayang mo ang pagbaba ni Jesus nagiging tao, pagkamatay sa krus. When you are suffering from desolation, depression, desperation, you are marooned in a desert. Wakasan mo na ang paglapastangan mo sa mga paghihirap ng banal na diwa na naging tao. Hindi ka karapat-dapat na magiging ganyan. Hindi ka nilagay na kasama ng mga bituin at saka ng mga galaxy para magiging disyerto ang buhay mo. Yung iba nagda-drugs na, yung iba umiinom ng walang katapusan, yung iba casual sex, makalimot lang na nasa disyerto sila. Kababawan. Isang dahilan yan kung bakit maraming nasa disyerto. Superficiality. Babaw ng mga damdamin, babaw ng mga pag-iisip, babaw ng mga relationship, babaw ng kanyang mga pangarap. Karamihan ng mga bata ngayon, ganyan. Minsan, may sense of entitlement dahil ini-spoil din ng mga magulang Kaunting kibot, may kaunting problema. O anak, ayusin natin yan. Ako na, pabayaan mo. Parang ako din yan Nung nagkapamangkin ako, babysitter, sinusundan ko yung bata dahil baka matumbay. Naglalakad, hindi pa masyadong. Pinagalitan ako ng kapatid ko. Pabayaan mo yan. Pangatlo ko ng anak yan Matututo yan sa kanyang sarili. So nagiging mababaw ang mga bata dahil kaunting kibot, 2 buwan na yung aking iPhone, may bagong dumating. O sige anak, ito ang credit card ko, bumili ka ng bago doon. Kung may problema, pupuntahan ka agad. Hindi napabayaan yung mga bata to grow in age and wisdom. Kaya ang daming mababaw ng mga bata ngayon. Walang pangarap sa buhay. Hindi alam kung anong kukunin. Sige, mag-AB psychology ka na lang siguro. Pagkatapos nung matapos, gusto naman IT naman ang wala nang katapusan. Napakababa. Nagiging disyerto ang buhay mo pag hindi ka lalalim. Yung iba naman, walang commitment to a cause. Masusuka ka sa sarili mo if you live for yourself alone.
Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Hindi ganyan ang pagka-program ng ating utak, ng evolution. We have to live for a cause greater than ourselves, na maaari nating paglaban ng patayan. Kung wala, desierto ka. Kung saan-saan ka lilingon para magkaroon ka ng dahilan para mabuhay. Walang malalim na kahulugan para narito siya sa daigdig na ito. Kayong lahat na nasa desierto, yung pahayag ni Juan Bautista para sa inyo. Pero may gagawin kayo. Sabi niya, repent and believe in the gospel. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong kababawan. Talikdan ang inyong mga kasalanan upang kayo ay patawarin ng Diyos. Ang ibig sabihin, suriin mo yung sarili mo. Tambakan mo ang bawat lambak. Tibagin mo ang bawat burol at bundok. Tuwirin mo ang daang liko-liko. Papatagin ang daang bako-bako. Kung napakababaw mo, lumalim ka. Mag-isip ka na mag-isa mo. Maghanap ka ng paglalaanan ng buhay mo. You should live your life to best advantage, sabi ng isang manonood. Ginagawa mo ba yan para magkaroon ka ng abundant life na siyang dahilan kung bakit may Pasko? Para mawala ka sa desierto. Paminsan-minsan may desierto talaga sa buhay natin eh. Pero yung dyan ka na, naglupasay ka na sa desierto, na normal na para sa iyo yan, hindi kakarapat-dapat dyan. YOLO, you only live once. That is your only chance. Sabi ni Eminem, seize the moment. Yan lang chance mo. Hindi na babalik yan. Pag nanonood ka ng video sa cellphone mo, pwede mong ibalik, may bilog yan eh. Tapos igaganyan-ganyan mo lang. No? Yung buhay mo, hindi. Wala nang pagbabalik yan. Live a life. Live your life to best advantage. Tumulong ka para maayos natin itong mundong ito. Mawawala ka sa desierto mo kung lumaya ka sa iyong self-absorption. Self-absorbed ka, kaya desierto ka. Tumulong ka. Magpa-enroll ka sa Laudato Si Action platform ni Pope Francis. Magbibilangan tayo kung anong mga aktibidades, anong mga gawain ang ginagawa para mapabuti natin itong daigdig na tayo rin naman ang sumira. Pangalawa, maghanap ka ng kahulugan sa buhay mo. Discover a deeper meaning and purpose. Pag nagawa mo yan, mangyayari yung sa unang pagbasa. Ikaw, na nada sa desierto, hubarin mo na ang lambong ng pagluluksa. Suot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Pero, nakalagay din sa barok, patagin ang matataas ng bundok, pagmamataas mo, patagin mo. Tambakan mo ang mga lambak upang panatag na makabalik ka sa pagmamahal ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, tinitiyak ko sa inyo na ang mabuting gawa na inyong sinimulan sa inyo ng Diyos, ay lulubusin niya hanggang sa araw na mahuhubad na ang lambong ng paglulusa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Yan yung good news. Yan yung mabuting balita. Hindi ka na kailangan maglupasay sa sarili mong desierto. Desolation, depression, desperation. Tinatanggal ng Panginoon yan. Marami ng mga tao
kasama ang inyong abang lingkod, pinalaya ng Panginoon sa disyerto. Kaya ay naanyayahan kong kayo ngayon. Patagin ang mga bundok, tambakan ang mga lamba, tuwirin ang mga landas na bako-bako at liko-liko. At makikita ninyo ang pagliligtas na gagawin ng Panginoong ating Diyos. Magsitayo po tayong lahat, ipahayag natin ang ating pag-asa sa kabilaan ng kadiliman dahil niligtas tayo ni Jesus na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. panalangin ng sambayanan. Mga kapatid, habang tayo ay nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang palayain tayo sa disyerto sa ating mga puso. Tulungan nawa niya tayong tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na tuwirin ang daraanan ng Mesiyas, ang mga daraan ng liko-liko, at papatagin ang mga daang bako-bako sa ating puso. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin at ang ating tutugon sa bawat kahilingan. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob at tapang upang tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, tupdim nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa pagwawakas ng pandemyang dulot ng COVID-19, makatagpo nawa kami ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eucharistia. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa dulot ng sakit na AIDS, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumaon naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Diyos naming Ama na nasa langit, patagin mo ang aming kaloobang mapagmataas. Pawiin mo ang aming kababawan upang tuluyang maghari sa amin ng iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malugod kaming nananabik at naghihintay
sa pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Ignite the spark of justice till it burns in us again. Holy, 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 O radiant star of light, still your people walk in darkness, come awake us to your light. O keystone of the nations, holding place of every part, come and cherish your creation till it lives within our heart. Holy, 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 tree uplifted high, precious bars for silence silent, in your shade illusions die. Oh, present silent in your shade illusions die. Oh, King of David, ours that knows that you alone. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbibigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Isinugo mo siya upang matupad ang iyong magandang balak para sa sanlibutan. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan,
Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu, pang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog sa krus, samantalang naghapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganon ding paraan pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo at lahat ng kasapi ng sambayanang Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo ang mga kapatid naming namatay na umaasang sila'y muling mabubuhay kasama ng lahat ng mga pumana. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ng mga apostol, kasama ni San Jose at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen,
Nalangin tayo ngayon sa ating Ama na patawarin ang ating mga kasalanan upang mapawi naman ang disyerto sa ating kalooban ayon sa panalangin na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihilingin namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon, laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ng banal na diwa sa isa't isa. Pero ng Diyos na naganis ng mga kasalanan ng mundo,
katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo na isinilang sa Bethlehem upang mabigyan tayo ng ganap na buhay, higit pang buhay, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Yesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Nalangin tayo. Manaming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng mapaghilom ng mga kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at sa katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang mga krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na bubuhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Jansen and Joseph Reyna Demetz. Ipanalangin niyo kami. Magsiupo po para sa ilang mga patalastas. As the IATF protocols eases up, please be informed of the Shrine's Mass schedule that is open to the public, Mondays to Saturdays, 6:30 a.m. and 6 p.m. Sundays, 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m., and 6 p.m. To ensure the safety of everyone, observance of health and safety standards such as physical distancing, wearing of face masks, use of alcohol, and taking of body temperature is still in place. Please bring your vaccination cards and IDs to be presented at the entrance. On December 8, 2021, Wednesday, we will be celebrating the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. At the schedule of masses are as follows: 6:30 a.m., 6 a.m., 4 p.m., and 6 p.m. Christmas Mass schedules are as follows: Simbang Gabi, December 15 to 23, 2021 at 8 p.m. Misa de Gallo, December 16 to 24, 2021 at 4:30 a.m. Christmas Eve Mass, December 24, 2021 at 8 p.m. Said masses will be live streamed and open to the public. Thank you. Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD Shrine Rector.
In commemoration of the 500 years of Christianity in the Philippines, the third-year seminarians of Christ the King Mission Seminary are selling 500 years of Christianity memorabilia. This memorabilia includes once-in-a-lifetime commemorative plate and commemorative car plate. These limited edition plates are available outside the shrine and through online. For online orders, you may contact 0926-087-0105 or message us in the CKMS Facebook page. Thank you for your support. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, patnubayan mo ang mga pagsisikap ng iyong sambayanan na narito ngayon at nanonood sa telebisyon, na sundin ang loob mo at pakundangan sa iyong pangako, marapatin mong dinggin ang kahilingan ng lahat ng dumadalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, pumayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.